Hi! Ako po si Olivia Imata, isang dairy technologist at microbiologist at nandito po tayo sa Bayan ng Bay upang ipakilala sa inyo ang pinakabago at modernong dairy processing plant dito sa Laguna. Ang dairy processing plant na ito ay itinayo noong taong 2012 ng mga kilalang negosyante na ang layunin ay mapalaganap ang sektor ng agrikultura, partikular na ang dairy farming and processing dito sa bansa. Nais ko pong ipabatid sa inyo kung bakit ka pinagmamalaki ang mga produktong gawa dito tulad ng fresh milk, chocolate milk, white cheese, yogurt at butter. Dahil ang mga produktong ito ay ginawa sa makabagong pamamaraan at sumusunod sa pamantayang itinakda ng Bureau of Food and Drug Administration ng Department of Health. Kaya, kinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang The Laguna Creamery. Ang susi sa mataas na kalidad ng mga produktong ginagawa ng DLC ay ang Real Fresh Dairy Farms Incorporated. Ang gatas na mula dito ay may mataas na kalidad na bunga ng tamang pag-aalaga, pagpapakain, at paggagatas ng mga bakang alaga dito. Ang gatas na mula sa Real Fresh Dairy Farms ay sumasailalim sa maraming pagsusuring pisikal, chemical, at microbiological bago i-process sa iba't ibang produkto. Matapos ang mga pagsusuri, ang gatas ay pansamantalang inilalaga sa mga holding tanks sa temperaturang 4 degrees centigrade upang mapanatili ang kanyang orihinal na kalidad. Sa paggawa ng fresh milk, ang gatas ay sumasailalim sa proseso ng pasteurization upang mapatay ang mga mikrobyong nagiging sanhi ng sakit o ang tinatawag na pathogenic microorganisms gamit ang HTS depasteurizer sa temperaturang 72.5 degrees centigrade sa loob ng 15 segundo. Ang homogenization ay sinasagawa rin upang mapaliit ang mga fat globules ng gatas upang maiwasan ang pagbubuo ng fats habang pinalalamig ito. Ito rin ay isinasagawa upang maging swabe at mas malinamnam ang gatas habang iniinom. Tulad ng fresh milk, ang chocolate milk ay sumasailalim din sa pasteurization at homogenization. Di tulad ng fresh milk, ito ay sinasangkapan ng asukal at tsokolate gamit ang batch mixer. Sa kasalukuyan, ang fresh milk at chocolate milk ay pinapak sa sanitized plastic bottles na may iba't ibang sukat. Ang gatas na para sa paggawa ng keso ay nilalagyan ng asin bago i-pasteurize. Matapos itong palamigin sa tamang init, ito ay lalagyan ng rennet o milk coagulant na siyang magbubuo o magkukunta sa gatas. Ang nabuong gatas ay hihiwain sa maliliit na bahagi upang mapalabas ang whey na sinasabing masustansyang byproduct na galing sa paggawa ng keso. Matapos maialis ng bahagya ang whey, ang nabuong gatas o cheese curd ay ilalagay sa mga molde upang mapatulo ang natitirang whey hanggang sa makuha ang tamang texture at moisture ng keso. Makalipas ang ilang oras sa tamang temperatura, ang keso ay handa na upang balutin. Ang lahat ng mga produktong nabanggit ay itinatago sa cold room na may temperaturang mas mababa sa 4 degrees centigrade hanggang sa ito ay mai-deliver sa pangalang Hollis Milk. Muli, ang mga proyektong katulad nito ay dapat nating tangkilikin upang hindi lamang mapalaganap ang sektor ng agrikultura, kundi maitaas ang antas ng kalusugan at pamumuhay ng ating bansa. Sa inyong lahat, marami pong salamat at mabuhay ang dairy industry sa Pilipinas.